Ako nga pala si Shaylee, hindi ko tunay na pangalan. Actually, lahat ng pangalan ng tao sa kwento ko ay hindi tunay. Masyadong sensitibo itong kwentong ibabahagi ko kaya minarapat kong baguhin ang ilang detalye. Ang siste, Popoy at Bea, laki ako sa hirap. Isang simpleng housewife ang nanay ko at ang tatay ko naman ay construction worker na nadedestino sa iba't ibang lugar. Kung saan merong project, doon siya. Meron akong kapatid na mas bata sa akin ng 2 taon. Mahirap para sa mga magulang ko na pag-aralin kami ng sabay, lalo na sa college. At doon na nga ako nag-umpisang mag-explore ng paraan para magkaroon ng sariling income. Popoy at Bea, natuto akong ialok ang sarili kong katawan online. Kung tatanungin niyo ako kung saang platform specifically, well, sa Twitter. Doon kasi talamak ang paggamit ng secondary account na kung tawagin nila ay alter. Gamit ang account na yon, pwede kang mag-post ng mga sensitibong content. Pwede ka ring makahanap ng makakasamang maglaro ng apoy for free. Pero sa kaso ko, kinuha ko itong opportunity para magkapera. May mga nag-a-avail ng content ko kapalit ng maliit na halaga na ita-transfer nila through online payment. Yung maliliit na amount pag pinagsama-sama, nakakatulong na para panggastos ko sa araw-araw. Dahil doon, hindi ko na kailangang maghingi ng allowance sa mga magulang ko. Sa isip-isip ko, wala namang mawawala sa akin dahil hindi naman nila nakikita ang mukha ko sa mga sensitibong larawan na pinapadala ko sa mga customer ko. At malayo din ako sa panganib dahil never naman akong nakipag-meet personally. Pagkatapos mo dyan, pumasok ka na sa kwarto mo. Ako na maglilinis ng lababo. Okay po. Sakto, tapos na ako. Ay, paano kayang gagawin ko rito? Ano yan, ma? Ba't parang aburidong-aburido kayo? Anong parang? Aburido talaga. Bakit po? Hindi ko ba naman kasi alam kung paano pagkakasyahin tong pera natin. Sabay-sabay na lahat ng bayarin sa kuryente at tubig, tapos sumabay pa yung exam ng kapatid mo. Yun lang. Si Papa po ba? Hindi pa nagpadala? Nagpadala naman na. Kaso maliit yung pinadala niya ngayon Nautangan daw kasi siya ng pinsan niya. Ganun po ba? Kaya sana, ikaw, matanggap ka na sa trabaho na ina-applyan mo. Para naman kahit papano makatulong ka na sa mga gastusin dito sa bahay. Opo. Bale, try ko po mag-apply ulit. Hindi pa po kasi ako tinatawagan nung huli kong in-applyan Ganun ba? O sige, subok lang ng subok anak hanggat sa matanggap ka. Ganyan talaga, tiyaga-tiyaga lang sa umpisa. Opo, ma. Pasok na po ako sa kwarto. Problema na naman. Puro na lang problema. Ang hirap talagang maging mahirap. Nasa na ba yung earphones ko? Makapag-sound trip nga muna. Ayun. Makapag-browse nga muna sa Twitter. Oh my God! Si Rico, may bagong tweet. Video? Panoorin ko nga. So, babe, alam niyo na kung anong gagawin Retweet niyo lang tong post ko at i-mention niyo ako. Ako mismo ang tatawag sa'yo. Tapos usap tayo. Usap tayo tungkol sa... Alam mo na, yung mapapakapit ka sa hinihigaan mo. OMG! Ang macho talaga ng boses niya. At ang katawan. Teka nga,
Ititweet ko nga tong post niya, baka sakaling mapansin niya ako. Ayan, baka sakaling mapansin niya. Ay, baka pag-shower nga muna habang naghihintay. Hala, ang bilis naman. Hello, babe. Ano Telegram account mo? Naku, ito na nga ba sinasabi ko? Shiligaya. And send! Oh my God, tumatawag na siya. Hello? Hi, babe. Ang bilis mo namang tumawag. Wala kasi akong magawa eh. Mag-isa na ako ngayon dito sa condo. Ang sosyal mo naman, may kondo ka. May condo nga. Kaso, wala namang kasama. Bakit naman? Wala ka bang girlfriend? Wala nga eh. Go, babe. May boyfriend ka ba? Wala. Ayoko pang mag-commit. Oo, paano yan? Paano kapag lumalamig ang gabi mo? Sinong nagpapainit sa'yo? Ikaw? Ako? Matagal na ako nakafollow sa'yo. Tinitignan ko lahat ng mga post mo. Talaga ba? So, what can you say about it? Pwede na. Pwede na, yan lang. Hindi ka nag-iinit kapag naririnig mo yung boses ko. Lalo na kapag bumubulong lang ako. Imagine this. Magkatabi tayo ngayon. Tapos, bumubulong ako sa tenga mo. Nag-iinit ka na ba? Oo. Sige, tuloy mo lang. Sa tuwing bumubulong ako, mararamdaman mo yung init ng hininga ko. Sa batok mo, sa leeg mo, at unti-unti akong bababa. Shucks. Nag-enjoy ka ba? Oo. Tuloy mo lang. Okay. As you wish. Nung una, gusto ko lang naman talagang pagkakitaan ng paggamit ko ng alter account. And supposedly, pansamantala lang. Hanggang makagraduate lang ako ng college. Kaya lang, dahil na-expose na ako sa mga makamundong bagay, unti-unti na rin nabuksan ang isipan ko. Mas lalo akong naging curious. Lalo na nung nalaman ko may mga nagkakaroon pala talaga ng affair doon. Karamihan, friends with benefits o fun buddies. Pero believe it or not, may mga nauuwi sa totoong relationship. Never ko namang naisip na maghanap ng affair doon dahil nga pera lang o pera ang dahilan kung bakit ako nandun in the first place. Gusto ko lahat ng gagawin ko may balik na pera. Madalas nga, payment first ang sistema ko. Literal na pera-pera lang ang lahat para sa akin. Kaya lang, there's this one guy na nakakuha ng atensyon ko. Rico na lang yung itawag natin sa kanya. Popoy at Bea, Outer World is no different from other social media platforms. Meron din tong mga sikat na profile. Maraming followers, maraming likes, maraming retweets, at isa na doon si Rico. Iba siya sa lahat ng lalaki na kasalamuha ko sa mundong yon. Hindi siya nagpo-post ng topless pictures. Hindi siya naghahanap ng sexual partner. Hindi rin siya bumibili ng content. Ang ginagawa lang niya ay nag-upload siya ng sensual ASMR. Yes, Popoy at Bea, boses lang ang puhunan ni Rico. Karamihan ng tweets niya ay puro video na walang laman, kundi blankong screen, at ang boses niyang sobrang hot na parang kinakausap ka ng malapitan.
Sobrang weird pero sobra akong nata-turn on doon. Kaya napadalas ang pagsustalk ko sa kanya hanggang sa naging close kami sa isa't isa. Nasaan na kaya si Rico? Hello, babe. Gago. Real life na to. Hindi na to alter world, kaya wag mo kong paandaran yung pamacho voice mo. Sinusubukan ko lang. San ka na? Nandito na ako sa entrance. Ay, wait. Ikaw ba yung naka-green? Oo. Nandito ako sa sulok, malapit sa exit. Kinakawayan kita, oh. Ayun. Sige, kita ko na. Punta na ako dyan, ah. Hi. You know, glad to finally meet you, Shy Ligaya. Shaylee na lang. Shyly, have a seat. Thank you. Uy, mukhang may isa ka pang kamit pare ah. Ay, oo nga pala, Shyly, si EJ. EJ si Shyly. Oh, I know you. Ikaw si Shyly Gaya, di ba? Kilala mo ko? From Alter din to si EJ. Well, most probably hindi mo pa ako kilala kasi hindi naman ako pala post eh. Pero active ako sa pag-follow at pag-check ng feed. Ah, okay. Anyway, una na ako para makapag-usap kayo ng maayos. Sige tol, salamat ulit ah. Wala yun. Enjoy kayong dalawa. Hindi mo sinabi sa akin may iba ka palang friend sa altar. Hindi, actually, ngayon lang kami nagkita nun. Ha? Don't tell me. Hindi ka straight. No, straight ako. Si EJ kasi straight din. Eh, ba't kayo nagkita? Naalala mo last time, nag-post ako ng question kung sino naglalaro ng online games? Oo, tapos? Ayun, nag-reply siya. Eh, sakto naman, medyo bored din ako nun kaya naglaro muna kami. Nagkita lang kami ngayon kasi may pusta yung game eh. Natalo ako eh. Ano yung pusta? Console. What? Console? Ang yaman mo naman! Relax. Gulat na gulat. Pinaglumaan ko na yon. Kahit na. Console is console, no? Malaking pusta pa rin yun para sa isang game. Iba din kasi yung thrill ng pakikipaglaro kapag may malaking risk. Mas may excitement. Mas gagalingan mo. Kakaiba ka rin eh, no? May tanong ako. Ano? Maganda ka naman. Bakit hindi ka mag-boyfriend? Ayoko muna ng relationship. Busy pa ako sa paghahanap ng trabaho. Kakagraduate ko lang kasi. Ayaw mo muna ng distraction. Exactly. Kaya ba sa Twitter ka muna tumatambay? Pampatanggal ng lumbay? It's a physiological need. Kailangan nating lahat yon. Sa bagay. Eh ikaw, bakit nasa altar ka? Eh sabi mo nga, 'di ba? It's a psychological need. Eh ba't hindi ka na lang mag-girlfriend? Baka hindi ka maniwala eh, pero sige, since natanong mo na rin naman, sasagutin na kita ng diretso. Ang totoo, may pagkaromantik kasi ako eh. Alam ko na kapag nagmahal ako, seryoso, kaya hindi ako mag-girlfriend for the sake lang na may maikama. Sus, may ganun? Wala nang ganun ngayon, boy. Alam ko mahirap paniwalaan, pero may mga kagaya namin. But in the meantime, hanggat wala pang dumarating na seryoso, edi aaluin ko muna yung sarili ko. That's why dun muna ako tumatambay sa Twitter. Okay, sabi mo eh.
Anyway, kanina pa tayo nagkukwentuhan. Wala pa tayong food. Order kaya muna tayo. Oo nga. O paano ba yan? Kailangan ko nung umuwi. Baka hanapin na ako ng nanay ko. Salamat sa kwentuhan. Salamat sa libre. Till next time. Next time? Uulitin pa natin to? O bakit? Ayaw mo ba? Na-turn off ka ba sa akin? Hindi naman. Na-amaze lang ako sa'yo kasi sa mga na-meet ko from Alter, ikaw lang yung hindi nagaya for, alam mo na, for sex. Ewan ko ba? Nagkataon lang siguro na cute date lang yung hanap ko ngayon. Anyway, hatid na kita. No need, magta-taxi na lang ako. Okay, hintayin na kita makasakay. You sure? Yup. Sige, ikaw bahala. Teka. Naku, nasa na yun? May problema ba? Oo eh. Hindi ko mahanap yung wallet ko. Hindi ko maalala kung nadala ko ba o hindi. Puro ikaw kasi nagbayad ng kinain natin eh. Yun lang. Paano yan? Paano ka makakauwi? Gusto mo pautangin muna kita? Okay lang. Oo naman. Wait, ito, 1K. Teka, ang laki naman ito. Kaya mo na, utang naman yan eh. Okay, thank you ah. Don't worry, babayaran din naman kita. Wala nga naman. Kahit saka mo na ako bayaran kapag nagka-work ka na. Oo nga pala, wala nga pala akong work. Hayaan mo, pag natanggap na ako sa ina-applyan ko, hindi ko lang babayaran tong utang ko, ililibre pa kita. Sabi mo yan, ha? Oo, Pexman. Tama yung narinig ninyo. Before Rico, may mga namimit ako galing sa virtual world na yon. Gaya ng inaasahan, lahat sila sex lang ang pakay. Well, at least malinaw kung ano ang intensyon nila. Hindi kagaya ng mga nababalitaan ko sa dating apps na kunwari mabait, pero puro kahalayan naman pala ang alam. At least dito, alam mo na agad kung ano ang i-expect mo. Kung binubuenas ka pa, magkakapera ka. Ganon kasimple. Lahat ng taong nakilala ko sa mundong yon pare-pareho. Not until nakilala ko si Rico. Ang bukod tanging alter user ng hanap lang ay friendship. Weird. Pero yun kasi ang nabavibe ko sa kanya. Mula sa kung paano siya makipag-usap, kaya EJ na parang tropa lang, hanggang sa kung gaano siya ka-gentleman sa akin. Lahat ng kilos niya, hindi ko nakitaan ng masamang motibo o hidden agenda. Dahil doon, lalo lang tumindi ang curiosity ko sa kanya. Opoy at Bea, naging madalas ang pag-uusap at pagkikita namin ni Rico. Halos naging magkaibigan na nga kami. May mga pagkakataon pa na nauutangan ko siya ng pera, lalo na sa tuwing kailangan ko ng panggastos sa paghahanap ng trabaho. Nahihiya na kasi akong humingi ng pera sa mga magulang ko nung time na yon dahil nga graduate na ako sa college. Dapat ako nang nag-aabot ng pera. Kaso, sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, napakailap ng opportunity sa akin. Hindi ako matanggap-tanggap sa trabaho. Hindi ko tuloy magawa yung mga bagay na gusto ko. Hindi ako makabili ng mga magagarang damit. Hindi ako makapamasyal sa magagandang lugar. At hindi ako makakain sa mga mamahaling kainan. Maliban na lang kung kasama ko si Rico. Nakapagod din pala maglakad. Upo muna tayo saglit. Wait. Ayun, doon may bench. Tara, bilisan mo, baka maunahan tayo. Sandali. Ay, nakakapanibago, no? Ha? Ang alin? Eto, yung mamasyal sa labas. Nasanay kasi tayo na nagtatago sa mga cellphone natin eh. Nasanay tayo sa virtual world na puro kamuntuhan. Ikaw lang, ako madalas akong lumabas. Eh di ikaw na. Ano kayang feeling na maging kagaya mo, no? Kagaya ko? Oo, yung maraming pera. Yung ginagawa lang pampalipas oras yung mga bagay na para sa aming mahihirap, hanap buhay na namin. Hindi naman ako pinanganak ng ganito eh.
Pinaghirapan ko rin naman kung nasan ako ngayon. At saka, alam mo sa totoo lang, hindi rin naman ganun kasi eh. Oo, nakakabili ako ng mga gusto kong bilhin, pero at the end of the day, wala rin naman akong ka-share. So, useless din, di ba? Nasaan ang mga magulang mo? Wow, ang bilis mo ah. Gusto mo na kaagad magpakilala sa parents ko? Sira, nagtanong lang eh. Curious lang talaga ako. Saka na natin pag-usapan siguro. Medyo malungkot yung kwento eh. Dapat nagsasaya tayo ngayon. Pwedeng payakap? Dali na. O yan. Remind lang kita, hindi ka layuan yung bahay niyo dito. Baka mamaya may makakita sa inyo nakakilala mo. Hayaan mo sila. Kahit ganito lang sana, no? Kahit kayakap lang araw-araw, okay na. Malakas na makawala ng stress. Yakap lang? Bakit? Ano ba dapat? Ayaw mo nang mas mainit pa sa yakap? Siguro yun. Ayan ah, para-paraan ah. Gusto lang palang humalik. Ikaw kasi, ayaw mo pang mag-first move. May tanong ako. Go. Ilan na ang na-meet mo in person na galing sa Twitter? 4? Kasama ka na dun. Kala ko naman sobrang dami. Hindi ah. Hindi naman ako ganun kahayok, no? Tapos lahat sila talagang fan ng habol, ganun? Oo. Ano ba bang aasahan natin sa mga yun? Pero hindi naman ibig sabihin no na nagpagalaw ako sa kanilang lahat. Ano lang. Dun sa 2 lang. Yung isa kasi bading pala. Gusto lang nang ipapakilala sa family gathering. Ikaw, ang tagal na natin nagde-date. Hanggang ngayon hindi ka pa nagpapakita ng motibo sa akin. Okay lang naman if ever. Kaya huwag ka na mahiya. In-expect ko naman na dun din tayo papunta eventually. Sige, pag-isipan ko next time. Alam mo, ikaw lang yung kakilala kong bigay ng pera nang walang hinihinging kapalit. Uy, may kapalit yun oh. Hindi bigay yun. Utang yung mga yun. Ibig sabihin, babayaran mo ng pera. Matatagalan pa bago ako magkapera. Okay lang, hindi pa naman ako naniningil eh. Bakit nga ba hindi? Wala ka pang work, di ba? I mean, pwede mo naman akong singilin sa ibang paraan kung gusto mo. Gaya ng... Well, alam mo na. Para na rin maabswelto na ako sa'yo. So, gusto mo katawan ng ipang babayad mo sa pera ko. Aha? Sus, gusto mo lang akong tikman eh. Siguro patay na patay ka sa akin, no? Lo, Alam mo, kung magkasundo man tayo isang araw at bigla tayong maging mas intimate sa isa't isa, wala namang kaso eh. Pero kung iaalok mo yung katawan mo kapalit ng pera ko, sorry. Hindi ako nagbabayad para sa ganito lang. bakit naman hindi? Hindi ko kailangan magbayad ng pera for the pleasure. I get what I want. Para namang insulto sa gandang lalaki at sex appeal ko kung magbabayad ako para lang sa sex, di ba? Okay. Sige, tignan natin. Sigurado naman akong one day, hindi mo na rin mapipigilan ang sarili mo. Gugustuhin mo rin ako makatabi sa kama mo. At pag dumating yung time na yon, hindi ako papayag na libre lang. Tignan natin kung sino sa atin ang unang bibigay. Popoy at Bea, mataas din ang bilib nitong si Rico sa sarili niya. Paniwalang paniwala siya na sobrang yummy niya na kahit sinong babae madaling bibigay sa kanya. Hindi ko rin naman siya masisisi dahil ang dami nagkakandara pa sa kanya sa peking mundo na pinanggalingan namin. At isa pa, okay sige, aminin ko na, hot talaga siya. Alam niyo yung simple lang manamit pero kitang-kita yung hubog ng katawan niya. Kilalang kilala niya ang sarili niyang katawan at alam niya kung paano i-display yung mga assets niya. And for me, yun yung biceps, chest, at Adam's apple niya. Oh my God. I can't believe I'm saying this, pero
every time na magsasalita siya, I can't stop looking at his neck. Yung pagsabay ng Adam's apple niya sa pagbuka ng bibig niya, hindi ko mapigilang ma-imagine na kausap ko si Lee Min-ho. At gustong-gusto ko siyang halikan sa part na yon ng katawan niya. Not now, but one day. Popoy at Bea, I made it a goal na mapasakin si Rico balang araw. Kahit pansamantala lang, kahit isang gabi lang. Siya lang ang nakapagbigay sa akin ng ganitong katinding desire. At hindi ko ma-explain kung bakit at kung paano niya nagagawa yon. Siguro dahil hindi siya easy to get? Or siguro na-enjoy ko lang yung challenge na makuha yung isang bagay na mahirap kunin. Sabi nga nila, we desire what we cannot have. And in my case, si Rico yon. He's been my ultimate goal para sa akin. Kumbaga, siya yung finish line ko. Sabihin niyo ng desperada ako, but I will do anything para mahulog sa mga kamay ko. Si Rico. Para manabik sa akin si Rico, itinigil ko muna ang pakikipagkita sa kanya. Kailangan siya ang unang bumigay sa akin. Kailangan siya ang magmakaawang mahalikan ako at maranasan ang ligayang kaya kong ibigay. At alam kong isa sa mga bagay na pwede kong gawin ay ang hindi makipagkita sa kanya ng ilang araw o linggo. The more na hindi niya nararamdaman ang presence ko, the more nahahanapin niya ako. Dapat. Pero iba yata ang nangyari eh. Sa halip na manabik siya sa akin, ako pa yata ang nakakamiss sa kanya. Ewan ko ba ako nung meron sa Rico na yon, but I'm pretty sure na hindi pa naman ako in love sa kanya. Nacha-challenge lang siguro talaga ako. Habang pinipigilan ko ang sarili ko na kausapin siya, mas lalong tumitindi ang pagkasabik ko sa kanya. Popoy at Bea, nilevel up ko ang seduction game ko para masigurong sa akin ang bagsak ni Rico. Umabot na ako sa point na nag-upload ako ng thirst traps para akitin siya. May time pa nga na nagkunwari ako na wrong send ng sexy picture sa kanya. Halos lahat na yata ng paraan ginawa ko na. Pero parang walang epekto sa kanya ang lahat. Minsan tuloy napapaisip na lang ako, ganun ba talaga katigas tong lalaking to? Talagang wala lang siyang gusto sa akin. Pero hindi pwede yun. Hindi ako papayag na matalo sa dare naming ito. Kailangan kong umisip ng iba pang paraan para maiparating kay Rico kung ano ang mamimiss niya kapag hindi pa siya kumilos. Hanggang sa isang mapusok na bagay ang naisipan kong gawin. So, may gusto ka pa bang kainin? Wala na. Sigurado ka ha? EJ, bakit pa dinala mo pa ako dito? Para makakain muna. Wala naman daw sa usapan, di ba? Oo nga, wala. Ayaw mo nun? Nabayaran ka na, nakakain ka pa. Kahit wala namang sa usapan natin yung libreng food. Nasasayang kasi yung oras ko. O edi, ibawas mo na to dun sa oras na napagkasunduan natin. Nakakailang minutes na ba tayo? 37 minutes. O, ibawas mo dun sa 3 hours. Okay, fine. Chill ka lang muna dyan. Baka kasi may makakita pa sa atin dito. Okay. Sige, total mukhang atat na atat ka na eh. Magbubok na ako ng Grab. Buti naman. O yan ha, nabook ko na. Hintayin na lang natin. Saktong-sakto siguro pagdating yan tapos na ako dito. Okay, mag-CR lang muna ako. Alright.
Okay ka na ba dito? Yep, maayos naman to napuntahan natin eh. At saka nakapagbayad ka na, di ba? Hindi na rin tayo pwedeng umatras. So, saan mo gustong magsimula? Ikaw bahala. Pwede ako kahit anong gustuhin mo. Alam mo, Shailey, unang beses pa lang kitang nakita ng personal. Gandang-ganda na ako sa'yo eh. Talaga? Eh kaso, naunahan ako ni Rico eh. So, pinaubayan na lang muna kita sa kanya. Well, ngayon, solong-solo muna ako. Ubarin mo na tong t-shirt mo. Okay. Oops. Teka. Anong ginagawa mo? Hinuhubad ko na tong damit ko. Bakit? Ayaw mo ba? Hindi pwede. Ako ang gagawa niyan. Ako ang magtatanggal ng saplot mo. Okay, as you wish. Damn, girl. Ang ganda pala talaga ng katawan mo. Happy ka ba sa nakikita mo? Happy. Kung ganon, edi wag mong tignan lang. Gawin mo kahit na anong gusto mo. I love it. Masyado kang palaban. Kaya dapat palaban ka rin, baby boy. I love it. Sarap pakinggan. Ang alin? Yung baby boy? Yes. Lipat na tayo sa kama. Yes, let's go! Grabe ka, Shailey. Nag-enjoy ka ba? Hindi ba halata? Well, nag-enjoy din naman ako. Alam mo, ang swerte ng magiging boyfriend mo. I know. Nanliligaw ba sa'yo si Rico? Si Rico? Hindi ah. Eh bakit parang madalas kayong lumabas? Wala. Friendly date lang, ganun. So, walang namamagitan sa inyo? Wala. Wala pang nangyayari sa amin eh. What? Seryoso? Aha. And, alam mo, total napasok na rin naman sa usapan natin si Rico. May ipapakiusap ako sa'yo. Ano yun? Di ba, nakakapag-usap kayo minsan? Oo, bakit? Ikwento mo sa kanya kung gaano ako kagaling sa kama. At kung gaano ako kayummy. Para ano? Para mainggit siya, ganun? Yes? Oo, para mainggit siya. At para mas lalo siyang masabik sa akin. So gusto mong pagnasahan ka ni Rico? Alam mo, I know naman na deep inside, may pagnanasa na siya sa akin. Gusto ko lang na mas tumindi yung pagnanasa niya. Hanggang sa hindi na niya mapigilan. Bakit ba humaling na humaling kayo kay Rico? Ang dami kong kilala sa altar na gustong gusto siya. Ewan ko, basta merong kakaiba sa kanya eh. Hindi siya basta-basta lang. Eh ako, hindi ba ako sapat sa'yo? Okay ka naman. Iba ka, iba rin si Rico. Walang comparison. What if maging exclusive tayo? Huh? Exclusive? Ibig sabihin,
hindi ka makikipagkita sa iba. Hindi rin ako makikipagkita sa iba. So, commitment. Yun ang gusto mo. Commitment, but not necessarily a relationship. Hindi pwede. Why not? Meron pa akong gustong gawin. At yun ay ang makuha si Rico. So kung tutulungan mo ako at magtagumpay tayo sa plano natin, baka pwede kong pag-isipan yung alok mo pagkatapos. Pag-isipan ko. Pero sa ngayon, sulitin muna natin to. Popoy at Bea, inaamin ko, nagiging desperada na yata ako. But mischievous problems require mischievous solutions. And to be honest, hindi ko inakalang magre-resort ako sa ganung bagay para lang maisakatuparan ng balak ko. Pero wala akong pinagsisisihan. Kung merong hitting 2 birds with 1 stone, pues yung akin, hitting 3 birds with 1 stone. Nagkapera na ako, nakapagparaos na ako, at ang mas mahalaga, naisagawa ko ang balak kong inggitin si Rico. Siya pa rin ang end goal ko after all. Kung kinakailangan gumamit na ako ng mga taong malapit sa kanya, gagawin ko. At ginawa ko nga. Si EJ ang naging secret weapon ko sa huling plano ko. Pero wala pa rin eh. Matigas pa rin si Rico. Parang hindi man lang siya naapektuhan sa lahat ng kabaliwang pinaggagawa ko. Wala lang sa kanya ang lahat. Eventually, Popoy at Bea, tinanggap ko na lang yung pagkatalo ko. Napagod na rin ako eh. Na-realize ko na I am playing too much games. Ma-achieve ko man yung goal na gusto ko, ako pa rin ang talo sa dinami-dami ng panahon at enerhiyang nasasayang sa akin. At isa pa, unti-unti na rin akong nandidiri sa sarili ko. Ni hindi ko na matignan ang sarili ko sa salamin sa sobrang hiya. Kaya naman nag-decide ako na tigilan na ang lahat ng ginagawa ko. Nag-delete na ako ng account at nag-focus sa paghahanap ng trabaho. Pero kung kailan desidido na akong maging seryoso sa buhay, saka pa ako hahabulin ng mga kalat na naiwan ko. Paulit-ulit na nagparamdam si EJ sa akin. Gusto niya daw akong ligawan at maging girlfriend. At paulit-ulit ko ring sinabi sa kanya na wala akong balak pumasok sa isang relasyon. At hindi ko siya gusto. Halos 2 buwan akong pinasan ng delubyo ng walang sawa niyang pagtawag at pagte-text sa akin. Bago niya ako tuluyang sukuan. Masyado na yata akong ginabi. Sigurado mag-uusisa na naman ito si Mama. Saan ka galing? Ma, gising pa kayo? Bakit? Akala mo ba tulog na ako? Ano kasi medyo madami yung applicant na in-interview kanina kaya late na ako natapos. Job interview na naman. Opo eh. Sigurado ka bang job interview yung pinupuntahan mo? Oo naman, Ma. Meron bang nag-i-interview ng 10 oras ng gabi? Mga 8:00 na kami natapos, Ma. Hindi pa naman masyadong gabi yun. Kaso naabutan ako ng mahabang pila sa sakayan tapos traffic pa. Kaya, sobrang ginabi na ako sa daan. Sinungaling kang bata ka. Totoo nga, Ma. Galing ako sa job interview. Galing ka sa job interview o nakikipagkita ka sa mga kliyente mo? Po? Ella, halika nga rito. Po, Mama? Pakita mo yung mga picture na pinakita mo sa akin kanina. Ma, Pakita mo sabi. okay po. Anong picture? Ate, may nag-send kasi ng mga picture sa messenger ko. Hindi ko kilala kung sino siya pero tiningnan ko yung picture. Halatang halata na ikaw kahit hindi kita yung mukha. Ano?
Kaya pinakita ko kay mama. Tinanong ko siya, di ba si ate to? At hindi ka pwede magkaila dahil alam kong ikaw yan. Pati yung itsura ng kwarto mo, kabisadong-kabisado ko. O ayan o, tignan mo. Ma, teka, magpapaliwanag ako. Anong ipapaliwanag mo sa akin, ha? Nakakahiya ka, Shiley! Ba't mo binabalandra yung hubad mong katawan sa internet, ha? Para ano? Para sa pera? Ma, Hindi kita pinalaking ganyan, Shiley! Nakakahiya ka! ma, sorry. Hindi ko naman gustong gawin to eh. Gusto mo man o hindi ko pa rin matatanggap yung pinaggagawa mo. Lumayas ka nga! Po? Hindi ako papayag na may nakatirang maruming babae sa loob ng pamamahay ko. Ma naman! Doon ka tumira sa kliyente mong hayok sa laman. Ma, sandali. Wala akong pupuntahan. Ayoko matulog sa labas, ma. Please! Ma! Papasukin niyo ako, ma! Saan kaya ako pupunta nito? Kanina pa ako palakad-lakad eh. Try ko nga kay Rico. Hello, babe. Rico, busy ka ba? Hindi naman. Bakit? Gusto mo ba ng kausap ngayong gabi? Pwede naman ako eh. Charlie? Umiyak ka ba? Rico, kailangan ko kasi ng tulong mo eh. Pwede ka bang maabala? Oo naman. May problema ba? Rico, pinalayas ako sa amin. Ha? Nalaman ni Mama yung mga pinaggagawa ko. Teka, nasan ka? Pupuntahan kita. Nandito ako sa maliit na park malapit sa bayan. Oo, sige. Huwag kang aalis dyan. Hintayin mo ako. Thank you, Rico. Thank you. Magpasensyahan mo na tong kondo ko ha. Medyo makalat eh. Ano ka ba? Di hamak naman na mas maayos to kaysa maglatag ng karton sa bangketa. Sino kaya yung nag-send ng picture sa kapatid mo? Ewan ko. Kung sino man siya, magaling siya. Inalam niya talaga kung sino ako. Pati Facebook ng kapatid ko, alam niya. Napakawalang hiya naman nun kung sino man siya. Pero may kutob na ako kung sino. Ayoko lang maghinala muna. Anyway, hindi naman yun na mas mahalaga ngayon eh. Ang importante may matutulugan ka na. Safe ka na ngayong gabi. Thank you ah. Napakarami ko ng utang sa'yo. Doon ka na matulog sa kama. Dito na lang ako sa sahig. Teka, wag. Ako na lang dito sa sahig, ikaw na dyan sa kama. Nakakahiya naman eh. Nakikitulog na nga lang ako. Shiley, hindi ko kaya matulog sa malambot na higaan knowing na may isang babae na natutulog sa sahig. Okay. Wait, palitan natin yung kumot mo. Uy! Sorry. Natapakan ko yung rug. Nadulas ako. Okay lang. Rico, medyo mabigat yung pagkakadagan mo sa akin. Ganun ba? Sorry. Pwedeng makishower? Pwede. Pero mamaya na. Ha? Total, nandito na rin tayo. Lubos-lubusin na natin to. Rico. Shiley, I know medyo vulnerable ang feelings mo ngayon at ayoko mag-take advantage. Pero sorry, di ko na mapigilan eh. Okay lang. Kung sakaling may gawin man ako hindi mo magugustuhan, magsabi ka lang ha.
Sorry, hindi pa pala ako kumakain. It's okay. Pa-deliver muna tayo para makapaghapunan ka na. Okay. Sorry, panira ng moment. Okay lang. Mag-shower ka na para sakto pagdating ng food kakain na lang tayo. Thank you, Rico. Thank you talaga. Hindi kayo maniniwala sa sasabihin ko. Muntik na may mangyari sa amin ni Rico nung gabing yon. Yes, muntik lang. Nagibabaw pa rin yung pagiging gentleman ni Rico. Hindi siya nag-take advantage sa akin dahil alam niyang I'm on my weakest. At hindi magandang samantalahin ang kahinaan ng isang tao, babae man o lalaki. I guess naging mas malinaw na sa akin kung bakit ako hibang na hibang sa kanya. It's not his looks, not his sex appeal, but his values as a man. Dalawang mundo ang ginagalawan ko eh. Isang peke at isang totoo. Isang virtual at isang actual. At sa dalawang mundo na yon, wala akong nakita maski isang kagaya ni Rico. Very ironic nga lang kasi sa peking mundo ko pa unang nakilala ang isang totoong tao. Papayat Peya, tinulungan ako ni Rico na unti-unting makaahon sa buhay. Tinulungan niya ako kung paano sumagot sa mga job interview until eventually natanggap na ako sa trabaho. Nag-share kami sa condo unit niya at nasaksihan ko kung gaano siya kaayos sa sarili niyang bahay. At kung gaano siya kagaling sa pagmamanage ng buhay niya. Oo, paminsan-minsan may mga araw na wala siya sa kondisyon, lalo na kapag maghapon siyang nababad sa online games. Pero overall, napaka-organized ng buhay ni Rico. And it made me want to be part of that life. Mabuti na lang, hindi siya nagdamot sa aspetong yon. Oo, Popoy at Peya, eventually ay naging part na rin ako ng buhay ni Rico. Sa ilang buwang pagsasama namin sa isang bubong bilang housemates, na-promote na rin ako bilang girlfriend. At sa bawat araw na kasama ko siya, ay may panibagong bagay akong natutuklasan tungkol sa kanya. Babe, anong ginagawa natin dito? Ba't tayo nandito sa kulungan? Babe, di ba gusto mo makilala yung parents ko? Oo. Obet, may bisita ka. Sir? Anak mo. Mukhang may mama nagangin ka na. Pa, Uy, anak. Anong balita? eto pa, ayos naman. Sorry, ngayon lang ulit ako nakadalaw Medyo na-busy sa buhay eh. Wala yun, anak. Ang mahalaga, nasa maayos na kalagayan ka. Nga pala pa, si Shiley po. Girlfriend ko. Uy, pa. Ba't naman kayo natatawa dyan? Kasi anak, ngayon ka lang may pinakilalang girlfriend sa akin eh. Natutuwa lang ako. Babe, si Papa nga pala. Nice to meet you po. Nice to meet you din, Iya. Alam mo, gabi-gabi tuwing nagdadasal ako, palagi kong hinihiling sa Diyos na una, sana makalaya na ako. Pangalawa, sana kung may makikilala mong babae na mamahalin tong anak ko, sana hindi kagaya ng mama niya. Pa, huwag niyo na masyadong isipin si Mama. So huwag kayong mag-alala. Kasi magkaiba sila ni Shiley. Mas masahol pa to kay Mama. Hoy, teka, anong mas masahol? Hindi ako makarelate. Puro ka talaga kalokohan, no? Ay, dalang nga pala namin itong mga pinabili niyong gamit pa. Ito yung mga kailangan niyo sa crafting dito sa loob, tama? Oo, anak, salamat ha. Pero wala ka bang dalang goods dyan? Yung favorite ko. Siyempre naman po. Ito, kaupyang baboy. Yun. Marami-ramihan pa. Pang isang linggong supply niyo yan. Ano pang isang linggo? Isang araw lang ubos na sa akin to.
Ay, sa wakas, nakauwi rin. Dami natin pinuntahan ngayon ah. Magluluto pa ba ako ng hapunan, babe? Ano bang pwedeng lutuin dyan? Wait, titignan ko sa ref. Ibababa ko lang tong bag ko. Ako na titingin. May karning baboy pa rito, tsaka bangus. Anong gusto mo? Parang gusto ko ng sinigang. Okay, lalabas ko na tong baboy para mahiwa na. Oh, nangyari sa'yo. Bigla-bigla ka na lang yumayakap. Bakit? Masama ba? Siyempre hindi, pero okay ka lang ba? Sobrang okay. Gusto mo pala ng yakap, ha? Alam mo, babe, sobrang na-amaze ako sa'yo. Huh? Bakit naman? Sa kwento ng buhay mo, sa mga pinagdaanan mo. Ngayon, unti-unti ko nang nalalaman ng lahat. So, hindi ka ba nata-turn off? Lalo na sa kwento ng family ko? Hindi ah. Ang strong mo nga eh. Kasi sa kabila ng mga pangit na nangyari sa family nyo, heto ka, pilit na inaayos ang buhay mo. Thank you. Pero babe, pwedeng malaman kung bakit nakulong yung papa mo. Ganito kasi yun, babe. Ang kwento niya sa akin, naging sila ni mama dahil lang sa tawag ng laman. Hindi talaga sila in love sa isa't isa. Parang friends with benefits, ganon? Parang gano'n na nga. Hanggang sa nabuo ako. So, kinailangan nila magpakasal. Pero dahil hindi sila in love sa isa't isa, nangaliwa si mama. Ilang beses silang nahuli ni papa. Pero dumating yung time na hindi na nakapagpigil si papa. Nag-away sila ni mama. Malalang away. Hanggang sa napatay niya. Kaya, ayun, ando siya sa kulungan ngayon. Sorry. Okay lang, babe. So, ayun, yun ang kwento ng buhay ko. Ang lungkot, di ba? At yun din ang dahilan kung bakit hanggat maaari ayoko sanang ibigay ko kani-kanino lang yung katawan ko. Kung gagawin ko man yun, gusto ko dun lang sa taong kilala talaga yung pagkatao ko. Yung mahal ko, ganun. Thank you, babe. Salamat sa pag-share mo sa akin ng kwento mo. Salamat din sa pakikinig. Paano ba yan? Ngayong alam ko ng kwento mo, pati na yung buong pagkatao mo, pwede na ba? Hinintay mo talaga tong pagkakataon na to, na. Oo, kaya akala ko nga hindi ka attracted sa kaseksihan ko eh. Yun pala, may mas malalim kang dahilan. Love you, babe. I love you too, Rico. At habang tumatagal, mas minamahal kita. Papabuntong hininga na lang ako. In a good way, ha? Because I am one lucky girl. Biruin mo, pinagbalakan ko na ng masama si Rico. Ginawa ko ang lahat para makuha ang gusto ko sa kanya. But he gave me more than what I want. He gave me love. Yung totoong love. Hindi virtual at mas lalong hindi puro tawag ng laman lang. Hindi ko mapigilang mamangha sa mga bagay na nalalaman ko kay Rico. Napakamahiwaga talaga ng buhay, ano? Gumagawa tayo ng profile sa social media para maging representation ng mga sarili natin. Pero iba naman ang pinapakita natin sa social media at iba rin tayo sa totoong buhay. Minsan naman, hindi natin namamalayan na nakakagawa tayo ng mga outer persona natin para takpan yung madidilim na part ng buhay natin. Without knowing na yung madidilim na part na yon ay essential part ng buong pagkatao natin. Popoy at Bea, going strong pa rin ang relationship namin ni Rico. And I don't think matitibag pa kami sa sobrang tibay ng pagkakabuo ng relasyon naming dalawa. Nakapag-reconcile na rin pala ako kina mama. Medyo may konting ilang pa rin, but I'm happy na nakakatulong na ako sa kanila financially, sa malinis na paraan. At kung sino man
ang nagpadala ng malalaswang litrato ko kina Mama, thank you na lang. Kilala ko kung sino ka. Pero nagpapasalamat ako dahil hindi mangyayari lahat ng magagandang pagbabago sa buhay ko kung hindi mo ginawa yon. Sana matagpuan mo rin yung klase ng pagmamahal na natagpuan ko. Ipagdarasal kita. Hanggang dito na lang, Popoy at Bea, ang kwento ko. Maraming salamat sa pagbasa ng kwento ko. Madilim man ang nakaraan ko, sana ay naging mabuting impluwensya pa rin ako sa mga listeners ninyo. Sumasa inyo, Shaylee.